Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon pong episode na to ay napakaganda ng ating pag-uusapan. Ito po ay may kinalaman sa ikalawang araw ng impeachment trial. Day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, na kung saan maaga pa lamang ay na-excite ang mga reporters dahil may natanggap silang balita na dadating ang Vice Presidente. Pero nauwi lang sa wala. Mamaya itackle natin yan, no? Bakit hindi umatin ng trial, okay? At dahil batas at trial ang usapan natin, huwag kayong matatakot, no? Dahil wala namang makukulong, no, sa pakikinig sa usapang batas na tungkol dito sa impeachment trial natin ngayon. Alam nyo, ang biro ng mga abogado kapag may mga ganyang kaso, ang sabi nila, ang mabuting abogado daw, alam ang batas. Pero ang magaling na abogado, kilala ang hukom. It's not what you know, it's whom you know. Yan ang biruan namin ng college days sa law school. No? Sa kaso natin ngayon, ang kailangang kumbinsihin ng prosecution at defense ay walang iba kundi ang ating mga senator judges. Ayan. So they will be convincing the senator judges through the presentation of evidence and the witnesses. Okay? Siyempre, kung gaano ka ka-articulate doon sa iyong pagsasalita sa harapan ng hukuman. So, iba din kasi yung talagang abogado maharap sa trial, no, na well-prepared kasi it is actually comparable sa law school. Na kapag may recitation at natawag ka, 30 minutes ka magsalita doon sa loob ng classroom o 45 minutes. Kaya kapag preparado ka, ang taas ng grade mo sa law school. Parang dyan din sa trial dito sa ating impeachment. Okay? So, dito sa day 2 ng ating impeachment trial, sinalang po ng prosecution, no, ng prosecution team, ang kanilang unang saksi, no? Walang iba kundi si John Mark Calilong, no? Calilong ba? Calilong. Okay, isang senior agent po siya mula sa Digital Forensic Laboratory ng NBI. So, ang tanong dito ay bakit kaya itong si Calilong ang inuna ng prosecution? Kasi siya po yung may hawak ng resibo. Siya po ang may hawak ng ebidensyang matibay laban sa Vice Presidente tungkol dito sa Article 4 of the impeachment complaint. Okay? So, ang pinag-uusapan natin dito ay ang Article 4 of the impeachment, yung tungkol sa grave threats at inciting to sedition. Okay. Kung matatandaan nyo po, ang naging ugat nito ay yung online press conference ni VP Sara, kung saan nabanggit niya ang tungkol sa pag-upa ng assassin, The Assassin. Okay, pelikula yan eh. Kung sakali daw may mangyari sa kanya, ay ganunin niya si Pangulong Marcos, yung asawa, si First Lady Lisa, at yung kanyang pinsang buo, si Speaker Romualdez. So, ano yung primary objective of the prosecution pagdating sa direct examination na ito, sa day 2 na to? So, sagot dyan, simple lang. Patunayan na totoong tao ang nagsasalita sa video at hindi po ito gawa ng AI. Parang ginawang mga AI video ng mga kalaban ng Pangulo ng mga nakaraan na tumitira siya ng shabu or ng drugs, no? Yun ang gustong patunayan. Hindi ito katulad ng mga unang video lumabas sa paninira kay Pangulong Marcos. Okay? So dito ipinaliwanag ng NBI agent yung proseso kung paano nila kinuha, paano nila na-secure, sinuri ang kopya ng video. Binihisan nila ng legal na proteksyon ng video para hindi ito mabasura ng korte. Para itong pag-ibig. Pag-ibig na naman tayo. Dapat mapatunayan mong original at tapat ang nararamdaman mo sa iyong iniirog. No? Hindi siya peke, hindi siya puro pambobola lang, no? At sasabihin mo doon sa nililigawan mo na walang ibang babae sa aking puso kundi ikaw lamang. Ganon din sa presentation of the evidence dito sa video, no, na kung saan napakinggan at napanood natin si Vice President Sara na talagang pinagbantaan ang buhay ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So
Bakit nga ba nagpakapagod ang prosecution na magsalang ng isang NBI specialist katulad nitong si Kalilong para lang sa isang video na napanood na naman natin to, di ba, noong last year, no? At nakita natin to na in-upload sa Facebook at ating pinanood na kung ilang ulit. Lumabas nga din to sa TikTok, di ba? Pwede naman sanang isaksak na lang yung USB sa projector do sa Senado, sa impeachment trial court. At i-play nyo nang i-play yan hanggang magsawa kayo, no? Only play, only presentation. Pero bakit pinagpaguran pang ipresenta itong NBI specialist na to? Dito po pumapasok ang dalawang pinakamahalagang konsepto sa electronic evidence, no? Electronic evidence muna tayong pag-usapan natin. Yung preservation kasi at authenticity, yung pagpapatunay na tunay yung video na yan, napaka-importante yan. Sa ilalim po ng ating mga batas sa ebidensya, sa rules on evidence, sa rules of court, ang mga digital file tulad ng video ay napakadaling baguhin yan. Isang click mo lang dyan, no? Pwede mo nang i-edit, gupitin o gamitan ng deepfake para ibahin ang mukha o boses ng nagsasalita. Marami na kasi, sobrang advanced ng ating technology, kaya hindi pwedeng basta-basta na lang magpipresenta ka ng isang video sa hukuman as an evidence without authenticating the video, no? At without proving that you were able to restore and preserve the video. Okay? So, para itong ebidensya sa krimen, maikukumpara mo to. Kung may natagpuan kang kutsilyo sa crime scene, no, dapat may pirma kung sinong pulis yung nakakita ng kutsilyo, sinong naglagay ng kutsilyo sa plastic. Di ba nakikita nyo palagi nakalagay sa plastic yan? At sino yung nagdala sa laboratorio ng plastic na may lamang kutsilyo? So, sa digital evidence, gumagamit ang NBI ng tinatawag na hash value. Ito yung nagsisilbing digital fingerprint ng file. Kapag may binago ka, kahit isang pixel, di ba, alam nyo ba yung pixel? Kahit isang pixel lang o isang segundo sa video, magbabago ang code nito. Magbabago yan, definitely. Kahit isang pixel, isang segundo, nawala doon. Bago na yan lahat. Dito napatunayan ng NBI na hindi nagbago yung hash value. Ibig sabihin ay buong-buo at ligtas na naipreserba, na restore ang bidyong pinipresenta as an electronic evidence sa impeachment trial court. Yun ang purpose, kaya nandoon yung NBI, kaya siya yung inuna. Okay? So, ito yung strategy yan para supilin yung depensang deepfake yung video. Sa panahon kasi natin ngayon, usong-uso yung palusot na, hindi ako yan, AI yan, no? Generated yan by AI. Dito dahil pinatunayan ng isang forensic expert na ang video ay original, no? Pinutulan agad, no, ng prosecution team ng pakpak ang posibleng maging palusot ng depensa. So, ang galing, no? Inunahan na nila kagad. So, okay. So, mukhang uulan. Padating na yata yung bagyo. Medyo may tumutunog na dun sa bubong namin na patak, no? Pumapatak na naman ang ulan. Okay? So, minsan nga may mga biruan dyan, Meron daw mag-asawang nag-aaway dahil may nakitang video. Ang mister, no? Na may kasamang ibang lalaki. Ang misis niya sa Mega Mall. Sabi ng misis, hala, hindi ako yan. Deepfake yan ng mga kalaban ko. Sabi naman ng mister, anong deepfake? Ihawak mo pa nga yung credit card ko sa video at habang nagbabayad ka ng pinang-shopping mo ng kasama mong lalaki. Okay? So, ang aral dito, no, kahit anong pilit mong sabihing deepfake ang isang ebidensya, kapag ang digital forensics na nagsalita at tugma ang lahat ng detalye, wala na. Tiklop na lahat yung palusot mo. So booking na booking ka diyan. So dito ganito yung ginawa ng ng prosecution. So they actually the prosecution actually was trying to prove na authenticated to, well preserved at walang nabago dito kahit isa.
walang na-splice, no? Hindi inedit ito. So, yan ang gustong patunayan ng prosecution dito sa unang ebidensya at testigo na kanilang pinipresenta sa impeachment trial court. Okay? So, punta tayo dun sa tanong sa akin kanina ng mga subscribers natin. Bakit daw laging overruled ang depensa? Okay? Pag sinabing overruled, teka, tumabi ka muna dyan. Mapayaan mo yung prosecution. Ganun yan eh. Okay? Dito na tayo sa sa kapanapanabik na bahagi ng trial, no? Kung nanood kayo kaninang hapon, mapapansin ninyong halos bawat 5 minuto tumatayo yung defense lawyer na si nakalimutan ko yung pangalan, basta kayo na bahala. Tumatayo palagi yung defense lawyer, no, para mag-raise ng objection, Your Honor, objection, Mr. Presiding Officer. Pero si Senate President, no, Chis Escudero, Senate Presiding Officer na si Chis Escudero, laging ang sagot niya, objection overruled. Witness may proceed to answer the question. Di ba? Palaging ganyan ang sinasabi. Ang bilis magsalita ni Chis Escudero eh. So ang tanong ganito, bakit nga ba laging talo ang argumento ng defense? Alam niyo po, may 3 pangunahing dahilan dyan kung bakit palagi silang nasusupalpal ng prosecution at lagi silang nababara ng presiding officer. Objection overruled palagi. Parang hindi yata ako nakarinig ng objection sustained. May narinig ba akong ganon? Parang wala, na? Parang wala, di ba? Ngayon, kanina nga nag-object ang defense, di ba? Sabi nila, hindi naman daw dapat pinag-uusapan ng detalye ng video. Kasi iba raw ang nakasulat sa original na reklamo ng mga pribadong grupo sa labas ng Kongreso. Ayan. So, yun ang kanilang yun yung kanilang legal point kanina. Pero itong kagandahan pag-abogado yung presiding officer. Agad-agad nilinaw ni Senator Chis Escudero. Ang sinusunod sa trial ay ang articles of impeachment ng opisyal na pinasa ng House of Representatives. Hindi kung ano ang pinasa ng mga NGO noong una. Dahil yung Article 4 ay mismong tungkol sa video na pinipresenta ngayon bilang ebidensya, no? Pwedeng magtestigo ang NBI tungkol dito sa pinipresentang video na kung saan ang nilalaman nito ay yung video na kung saan nga si Vice President Sara Duterte ay pinagbabantaan ng buhay ng ating Pangulo, ng ating First Lady, ng ating dating Speaker of the House na si Romualdez. Okay? So, kung matatandaan ko, nag-object din ang defense na masyado raw technical o labas sa personal na kaalaman ng testigo ang mga sinasabi nito. So, alam yun, pinakikinggan ko to, nagdadrive ako ng kotse. Tapos nung nandoon ako sa pupuntahan ko, hindi ako lumalabas ng kotse kahit nandoon ako sa lugar kasi makatayin ko yung radyo eh. Mamimiss ko yung mga importanteng detalye eh. Okay, so dito natin makikita ang kaibahan ng ordinaryong saksi sa expert witness. Kung ordinaryong tao ka lang, pwede ka lang magtetestigo doon sa nakita mo. Okay, yung dapat may personal knowledge kayo. Halimbawa, nakita ko siyang sumigaw, no? Pero dahil NBI Digital Forensic Expert ang nakasalang, may laya at karapatan siyang ipaliwanag ang mga technical, digital footprints ng video sa ilalim ng batas. Okay? So, ganun ang nangyari kanina. So, yung kina-question na hindi dapat maging testigo yan, hindi pa pwedeng kontrahin yun dahil siya yung expert witness pagdating dyan sa authentication and preservation of the video. Okay? So, isa pa sa pinakamalaking dahilan dito, no? Kung mapapansin nyo, maraming objection ng defense kanina.
na nagsasabing hindi daw dapat tanggapin ang video dahil marami raw itong kulang sa konteksto. Yan. Talagang yung defense kanina, kung mapapansin nyo, tira sila ng tira doon sa ano sa testigo at doon sa video presentation. Yung video na pinipresenta sa evidence. So, ang nangyari tuloy dito, pinaalalahanan sila ng impeachment court. Okay. Sabi sa kanila, huwag kayong masyadong excited. Sa direct examination, hinahayaan muna ang nagdala ng saksi. Ang nagdala ng saksi dito, yung prosecution na ilatag nila yung buong kwento nila tungkol doon sa ebidensya at sa kanilang testigo. Hayaan yung magsalita muna. Direct examination yan eh. So dito, ang ginagawa ng defense nitong dito na to, parang nanonood lang ng sine dapat ang ano dito eh, yung defense eh. Kasi simula pa lang ng palabas, sumisigaw ka na agad ng peke ang ending niyan. Diba? Hindi mo pa napapanood eh. Sigaw ka na ng sigaw ng objection. Siyempre, sasabihan ka ng gwardiya na, oy, maupo ka nga muna dyan at tapusin mo muna yung palabas. Diba? Ganun na nangyayari. So, pagkatapos ng direct examination, ang susunod kasi dyan, cross-examination. Doon na pwedeng gisahing maigi ng defense group ang NBI agent para sirain ang kanyang, ano sisirain? Hindi yung mukha niya, yung kanyang kredibilidad. Okay? So, hintayin mo yung oras mo. Oras ng prosecution, yung direct examination. Although you have the right to raise an objection, kaya lamang, kita mo nangyari kanina, puro baraka, puro barado kay Chis Escudero ang defense counsel because hindi proper objection yung nire-raise ng lawyer eh, di ba? Napapahiya tuloy. Okay? So, actually sa kabuuan, kung talagang bibigyan nyo ng analysis ang nangyari kanina sa day 2 ng impeachment trial, ay naging matagumpay ang presentation of the prosecution team. At bukas, ito ay magpapatuloy at pwedeng bigyan uli ng pagkakataon na magkaroon na pa ng another direct examination. Pero ang pagkakalam ko kasi dalawa yung testigo ng prosecution team. If after the completion of the testimony of the witnesses and the presentation of the evidence by the prosecution, doon na papasok yung cross-examination ng defense. Ayan, dyan sila magpuputak ngayon. Tirahin nila ng tirahin. And definitely, we can expect that they will try to destroy the credibility of the prosecution's witnesses. Okay? So, babanatan nila yan ng Mr. Presiding Officer, the witness is not the witness is incompetent. Baka makarinig tayo ng ganun bukas, no? Witness no? Hindi na witness. The witness is incompetent. Okay, so pagpatuloy po natin itong bukas ang ating pong talakayan tungkol dito sa impeachment trial at medyo nagiging exciting na siya. Dahil sinimulan na mismo yung direct examination, cross-examination, redirect, recross, at marami pang mangyayari yan. Kasi ang allotment of days is actually 92 days, di ba? So, second day pa lang to. At marami pa tayong masasaksihan na exciting part of this impeachment trial. So, nandito na lamang po ito kung muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Pagod ka na ba sa na komplikado? Mga termino parang alien sa ulo. Huwag kang mag-alala, andito ka